Ayan na nga, pinagbalakan na ang buhay ng ating pangalawang Pangulo. A day before siyang pumunta, bukas nga pupunta siya sa Agusan, tinaniman ng IED ang gate ng opisina ng congressman doon. Mabuti na lang at na-booking ng mga kapulisan or mga kasundaluhan, na-booking nila yung nakuha nakita nila yung IED, improvised explosibong device. And na ano na nila na parang na kind of na detonate or na diffuse na nila yung bomba at hindi na namiligro, hindi na mamimiligro ang ating pangalawang Pangulo. Mabuti nakita, no? Ate ba? Agusan pala yun siya. Shin Harry, thank you so much po. Okay. Ngayon may mga tagapagtanggol naman ng ating pangalawang Pangulo. Well, hindi man siya may ipagtanggol sa tangkang pagpaslang sa kanya at isa mga paninira, marami naman pong nagdi-defend. At isa nga po dyan ay ang kumausap sa kanya nung siya ay nagbalak tumakbo noong 2022 at luckily nanalo ang ating pangalawang Pangulo. Nagtataka lang po ako sa isang post ng SMNI. Tingnan niyo po ito. Ay, hindi yan! Commending siya. Ito, gusto kong i-open tong post ng SMNI. Sinabi ni Senadora Amy, nabibinay ang pobreng VP natin. Nag-post ang SMNI. Click natin ha kung gagana. Kanina po kasi pinipindot ko to, ayaw ma-open eh. Ayan. This page isn't available right now. So, mukhang burado na naman kung hindi man suspendido ang page ng SMNI. Isa sa page nila sa Facebook. Ganito na pala sa Pilipinas, no? Silent martial na bang talaga? Kapag kalaban ng, hindi nga kalaban yung SMNI mga ate at kuya eh. 'Di ba? Parang ano nga sila, feeling neutral. Pero ang matinding kinakalaban po ng SMNI ay mga NPA. 'Di ba? Gigil na gigil sila sa mga kaliwa dahil nga may mga host sila na dating mga kaliwa, sina Ka Eric na 'yan. So ngayon ay may program sa SMNI para maibulgar din yung mga alam ni na Ka Eric dahil insider sila ng NPA, 'di ba? So yun lang ang alam ko so far na matinding binabangga ng SMNI. Hindi naman nila kinikriticize ang administrasyong Marcos Jr. Pero tingnan nyo ang nangyari sa Facebook page nila. Na-take down na nga rin yung kanilang diba? Yung kanilang YouTube account. Di hanap na lang tayo ng kung ano mang i-open nilang panibagong simula. Ang hirap niyan. Anyway, may nakita pa rin po akong post na bago patungkol dito sa pagtatanggol ni Senadora Amy kay VP Sara. Eto po. Pobreng VP Sara, maraming hindi nag-agree dito na pobre si VP Sara dahil milyon-milyon daw ang confidential funds. Paano naging pobre? Pag sinabi mong pobre, hindi naman literal na mahirap. Pwede namang figurative yan na ibig sabihin nakakaawa naman ang ating pangalawang Pangulo, di ba? Okay, tingnan, naloka na daw si Senadora Amy. Sino ba naman di maloloka? Ay, ang kapatid niya eh. Naloka si Senator Amy Marcos ng madama, parang may kantang ganun, ng madama ang ligaya sa gawit awa. Parang may ganun kanta nung araw, no? Nalimot mo, bagong-bago yung kanta, ang lahat wag akong matamawi, walang pakulan. Mayroong hangganan. Sabi nung kanta nung araw. Naloka si Senator Amy Marcos ng madama niya ang matinding ingay na idinulot ng kontrobersiya ng confidential funds ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte. Sino yung natatawa sa pagkanta kong yan, ha? Ayan, naloka daw si Senadora Amy. Nakakaloka na yung banat kay VP Sara. Ang aga-aga naman nila. Yung mga atat na tumakbo sa 2028, alalahanin 5 taon pa. 5 taon pa. Huwag kang magmadali. Hindi ba dapat huwag kayong magmadali? Kung talagang you will read between the lines, malalaman mo na isang tao lang ang tinutukoy ni Senadora Amy dito sa huwag kang magmadali. Jollibee. Chor! Jollibee ba? Mahusay ba? Rain 24.
Huwag kang magmadali, isang tao lang ang tinutukoy ni Senador Amy. Sino kaya ito? Abay, comment nyo sa comment section. Si Jollibee ba ito? Si Sisa? Si Sisa ba ito? Sino yung Sisa? Bamalay ko sa inyo kung sino si Sisa. May balak ba si Sisang tumakbo balang awa? Ha? Huwag kang magmadali. Grabe naman, nabibinay ang pobreng VP natin, sabi ni Senadora Amy. Nabibinay. So si Binay nga dati, di ba, parang may mga character assassination sa kanya, paninira, lahat-lahat na. Si Binay ay Vice President ni Ninoy noon, right? Siya ang Vice President bago naging Vice President si Lugaw. Tama ba? So kung todo paninira na kay Binay, kasi pag mabango ang pangalan ni Binay pagdating ng 2016 or pagkatapos ng kanilang term ni Noynoy, baka siya yung magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sa tindi ng paninira kay Mayor Jejomar, yan siya, di ba? Jejomar Binay, ay hindi na naging mabango ang pangalan ni Binay noong 2016. Si Pangulong Duterte ang mabango ang pangalan noon. Nag-succeed sila noon kay VP Binay. What about now? Mag-succeed kaya sila sa paninira kay VP Sara? So tama ka, Senadora Amy, grabe na ang paninira kay VP Sara. Hindi namin alam kung sino ang mga ito. Well, tatlo lang naman ang aming nakikitang mga utak ng paninira kay VP Sara, right? So pwedeng yung busog na anaconda, yung busog na babaeng anaconda na talagang busog na busog siyang bonggang-bongga, or maybe yung bubuyog na nagbabalak tumakbo sa 2028. Oh, may narinig ako, nagbabalak din siyang tumakbo sa 2025. Si Bubuyog daw, mga ate at kuya, ay nagbabalak tumakbo sa 2025. So ano tatakbuhan ni Bubuyog or ni Jabi? Senador muna. Kasi ngayon mababa pa yung level niya ngayon eh. Although nandun na siya sa departamentong yon, takbo muna siyang senador. 'Di ba? Takbo siya ng senator sa 2025. Pag nanalo, 'di ba, 2 steps closer na siya sa hinahangad niyang posisyon. Baka maging senador yan siya. Kaya nga kung saan-saan siya nakikita, kahit hindi naman niya trabaho eh. Trabaho ba niyang mga raid ng mga kinembot latik? Hindi, trabaho niya maggawa ng batas. Char. Pero bakit kung saan-saan siya nakikita, parang apakasipag na eme-eme, di ba? Oh. So, pag nanalo siyang senador sa 2025, that's 2 years from now. Actually, a year, yeah, more than a year na lang yan eh. A year and a half maybe. Senador na siya ng 2025. Pagdating ng 2028, mabango na ang pangalan niya, no? Parang familiar na ang lahat sa kanya. So tatakbo na siyang presidente sa 2028. Payag ba kayo? Sino ba yung bubuyog na yon? Paalay ko sa inyo kung sino si Bubuyog na walang appeal, sabi ni Ate Angel Bell 25. Ano sabi ng mga netizens kay VP Sara? Pobre kamo sa dami ng pera. Tamo, may mga nagre-react talagang ganyan. Sa ginawa nila kay Sara, masihina ang pwersa ng Marcos camp daw. Alalahanin, Speaker Kembot, sa Leyte lang ang teritoryo niya at di niya matiyak kung susuporta pa ang solid Ilocano region sa Marcos camp. Alalahanin niya na mas malaki pa rin ang puwersa ng Visayas at Mindanao. Yes, VP Sara is popular in Mindanao and Visayas region. Dalawang region yan. Sa Luzon na nga lang mukhang makakonquer pa ni VP Sara ang NCR at Southern Luzon. Northern Luzon na nga lang ang pag-asa kung sino man mukhang hindi na solid ang North. Tama nga naman, no? Make sense. Ipagtanggol pa ang mali, sige lalo kayong babagsak sa... pagtanggol daw ang mali daw si VP Sara. Akala ko si Alex Ramiro ito. Alex Ramiro pala. Akala ko yung jowa na ni Sandro Marcos kuno. Alex Ramiro, yung pala Alex Ramiro. Ano be? Magsabi kasi kayo na totoo nang walang nag-uusisa sa inyo. Bakit nagsisinungaling? May lie detector test ka? At nasabi yung sinungaling? Anyway, ayan. So
Senadora Amy, mabuti na lang at umiimik ka kasi ang kapatid mo hindi pinagtatanggol si VP Sara, nagtataka kaming lahat eh. 'Di ba? Nga pala, I stumbled upon these two posts patungkol din po sa pagtatanggol kay VP Sara. At tingnan po ninyo kung ano ang kung tingnan natin kung ano ang ating magiging opinion patungkol dito. Wala pong kinalaman yung tinutukoy ko kaninang tao ha. Sa mababanggit sa post na ito. Ate Angel ba 25, thank you. I wonder how Speaker Ferdinand Martin to, no, right? Speaker Romualdez feels seeing that he has the lowest ratings in the Pulse Asia. Wala ko sinabi na connected tong binabasa ko sa mga bumabatikos at naninira kay VP Sara. Nakalkal ko lang naman yung mga post nila mga ate at kuya. Okay. Pinakamababa sa Pulse Asia survey si Speaker Romualdez. Not only the lowest ratings but the biggest slide, as in 12 to 6% daw yung ibinaba. That would be meh if Romualdez isn't working really hard. The hardest of them all to come off as president material. The hardest. Sasabihin siguro ni Romualdez kung hindi siya masyadong pash-pash sa pagtatrabaho ngayon, I don't care kahit ako may pinakamababang rating, no? Or bumagsak ang rating. Sabi dito, he or Speaker Romualdez owns media. In traditional, he has a newspaper and he has stakes in even ABS-CBN and has radio stations. May mga pag-aaring media pala si Speaker Romualdez. Yun naman pala eh. Kaya pala lagi ko siyang nakikitang pinapabango sa mga post ng mga media. As for social media, watch which anonymous commenters, bloggers get triggered by news and posts about him. Tingnan nyo lang, people will take this survey personally. And yet, they all fail to make him lovable. Hindi daw nagtagumpay ang mga media, mga anonymous commenters and bloggers na kung todo tanggol kay speaker, 'di ba? Sumablay daw sila para gawin siyang kamahal-mahal and cast him in a positive light. Among the four of them, apat na mga kilalang opisyales, BBBM, VP Sara, Speaker, and Chief Justice Gesmundo, representing the three branches of the government, it's Martin with the biggest drop and the very much attacked Sara, who is always in the news negatively, with the highest rating. How ironic nga naman. May media si Speaker Martin, may mga may mga defenders na mga commenters at bloggers, di ba? May mga tagapagtanggol, pati Insaymada, pinopromote, madaming lamok. Pero siya yung may pinakamatinding ibinagsak sa survey. Si VP Sara na laman ng balita, ng paninira, both on social media and mainstream, si VP Sara pa rin ang may pinakamataas na rating. So what could have gone wrong for Romualdez, who always makes sure he is in the news and always in events and well photographed? Ano daw ang mali? Ay lagi namang sinisiguro ni Speaker Martin na lagi siyang, 'di ba? Lagi niya sinisigurado nasa balita siya or laging nasa mga event at nakukudakan ng bunggang-bungga. Napipicturan ng bunggang-bungga. Could it be that the Filipino voting public has wisened up? It could be. Tumalino na ba raw ang mga Pilipinong botante? Comment nyo nga sa comment section. Are we more discerning and less trusting about our voices of authority? Hindi na daw ba tayo nagtitiwala at magaling na daw tayo mag-discern? Are we now able to choose what is news and what is propaganda? Kaya na ba daw nating malaman? Or kaya na nating i-separate? Or, di ba? Ramdam na natin kung ano ang balita at kung ano yung balita na pinapabangulaang ang isang politiko. For our beloved country, I really hope so. Kasi tama. Mga post ng Ensaymada vloggers, kung hindi nila pinapabango yung ahas na busog, pinapabango nila si Speaker Martin. Right? Media, magaganda ang balita kay Pop Shikels at kay Speaker Martin. VP Sara, puro paninira. Kaya nga pinagtatanggol ni Senadora Amy, 'di ba?
grabe na ang pagpapabagsak sa pangalan ng isa pang Duterte nakaupo ngayon. Naku, Pangulong Duterte, tumakbo ka nga pagka-senador, awa mo na. Diyos ko po, baka yung isang nagbabalak tumakbong senador ngayong 2025, PRRD, tumakbong pagka-presidente din after ng kanyang 2020, tumakbo presidente after 2020, pagdating 2020, ginoo ko. PRRD, tumakbo ka nga para dalawa na ang Duterte, pati isama mo na si Baste. Wala namang bawal sa political clan ngayon, di ba? Okay lang ang political clan at mabubuting politiko. Pati na rin yung si ba yun? Yung kuya nila. Sino yung kuya nila? Comment nyo na lang sa comment section, nalimutan ko. Si Baste, si Kong Polong, patakboy na rin sa senator. Diyos ko po, ginoo ko. Para mabawasan yung mga pwestong pwedeng upuan ng mga hindi deserve. Mabuti na lang, feeling ko marami ng Pilipino ang nakakahalata kung ano talaga yung balita na wala, objective lang, nire-relay lang ng media, or kung ano yung balita na pinapabango ang dapat pabanguhin. Mabantot baga, mukha namang mabango mistiso naman Sino ba? I-comment nyo nga sa comment section at mag-like and subscribe na rin po kayo.